Wala kang mapapala sa pagkaing hilaw na yan. Kuya, sa iyo na ang lahat ng lupa at hayop. Aminado ako, pero sira ang bubong ng kubo. Paano tayo makakatulong? Doon ka na lang matulog sa bakana ng baryo. Panganay ang kuya mo, dapat mas marami siyang makuha. Bata ka pa, marami ka pang kikitain. Narinig mo, ama mo mismo ang nagsabi niyan. Dalhin mo ang bulok mong pagkain at lumayas ka. Kawawa naman si Lin Qiang. Sino ba kasing may sabing wala siyang silbi? Sige, kukunin ko na ang kubo at ang pagkain yan. Matapang ka rin ah. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang Huwag kang babalik kahit mamatay ka sa gutom. Oo, putol na ang ugnayan natin. Ka kapag nakita mo kami sa daan. Sigurado ba kayo? Ano? Kakontra mo pa ang huling habilin ni Lolo. Isang linya lang ang iniwan ng matanda. Ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa panganay. Pero bago mamatay si Lolo, may ibinigay siya sa akin. Isang punit na papel na maaaring maging mapa ng kayamanan. Hello, Boss Zhao. Ako si Lin Qiang. Kukunin ko ang bundok na iniwan ni Lolo. Saan ka kukuha ng perang pambayad sa bundok? Mr. Lin, naipadala ko na ang kontrata para sa bundok. Hindi ba tinanong mo ako kung saan galing ang pera? Natagpuan ko na ang kayamanang ibinili ni Lolo sa bundok. Ano? Kayamanan ni Lolo sa bundok? Boss, kailan pa bumili ang matanda ng ganoon? Bakit hindi namin alam? Imposible yan. Si Lolo ang pinakamahal sa akin. Kung may kayamanan siya, siguradong sasabihin niya sa akin. Boss Zhao, tera na sa bundok. Sigurado ka. Ano ba talaga ang iniwan ng lolo mo? Isang taong kayang magsinungaling sa sariling anak. Anong karapatan ninyong magtanong? Sumunod kayo, tignan natin. Mr. Lin, matagal ko na gustong itanong ito. Liblib ang bundok na ito at puro damo lang. Sigurado ka bang mag-aalaga ka ng manok dito? Hindi lang basta-basta. Desidido ako. Paninindigan ko ito. Qiangzi, mukhang tigang ang bundok na to. Pero iniwan sa iyo ni Lolo ang kayamanang hindi mauubos habang buhay. Pakisikreto muna ang tungkol sa kayamanan. Huwag kang mag-alala. Pero ano ang plano mo sa kuya mo? Hindi ko sila papatulan. Lahat ng taong minamaliit ako sa loob ng maraming taon. Sila ang magsisisi. Sundan niyo siya. Hindi ako naniniwalang may kayamanan dyan. Kapag nahanap niyo, kunin niyo agad. Sabi ni Itay, akin ang lahat ng ari-arian. Lolo, nakabalik na ako. Qiangzi, alam mo ba kung bakit tigang ang bundok na ito? Dahil ba sa lupa? Hindi. Dahil walang nakakaunawa nito. Ang damo sa bundok na ito ang pinakamahusay na pagkain para sa ang pinakamalinaw. Ang pwesto ng bundok ang perpekto para sa kanila. Bakit hindi tayo mag-alaga ng tatay at kuya mo? Hanggang lupa lang ang alam. Hindi nila alam, at ayaw nilang matuto. Tandaan mo ito, Qiangzi. Ang totoong yaman ay hindi nakatago sa kahon. Nasa isipan mo ito. Ang bundok na ito ang pangarap ko habang buhay. Paglaki mo, gawin mo itong. Lolo, 10 taon na ang nakalilipas mula nang itanim mo ang binhi. 10 taon ang nakalipas. Mayroon dito. Si Lolo ang pinakamagaling na eksperto sa pagsasaka rito. Hindi niya ibinenta ang notebook niya kahit sa 100,000 yuan. 100,000 yuan. Kailangan nating makuha yan ngayon Lolo ang notebook na yan. Bakit ko ibibigay sa iyo? Ibigay mo sa akin ang notebook. Bakit? Dahil ako ang panganay. Ang gamit ni Lolo ay dapat mapunta sa akin. Tinuruan ka ba ni Lolo mag-alaga ng manok? Tinuruan ka ba magpatubo ng damo? Tinuruan ka ba kung paano magpakatinuro sa iyo? Dahil alam niyang hindi mo deserve yun. Sige, subukan mo. Sige lang. Subukan mo. Sige. Boss Zhao, mula bukas, Fuman Mountain na ang tawag dito. Qiangzi, napakadetalyado naman ng kulungan mo. Mas maayos pa to kaysa sa bahay ko. Uncle Zhang, masaya ang mga manok, mas masarap ang nakasulat sa notebook ni Lolo. Hangin, araw, tuyo, 3 kondisyong hindi dapat mawala. Qiangzi, narinig ko hindi ka pa nakakapag-alaga ng manok. Ang lahat ng to. Dahil sa kanya, parang kasama ko si Lolo sa bawat hakbang. Mr. Lin, dumating na ang unang batch ng 500 na manok. Lolo, nandito na ang mga manok mo. Ito ang pinakamahusay na lahi sa kumpanya namin. At maganda ang kalidad ng karne. Ipapadala ko ang iba kapag malusog na ang mga ito. Salamat, Boss Zhao. Kapag malusog na ang mga manok, 55% ang hati natin. Ikaw ang teknikal na tao rito.
Isa lang akong magsasaka. 30% ay sapat na. Ang negosyo ay nakabase sa katapatan. Hindi ko malilimutan ang taong unang naniwala sa akin. Mr. Lin, 20 taon na ako sa negosyo. Ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Tuturuan ko ng leksyon ang mga taong yan. Boss, lumabas ka at tignan mo. Auntie, nakuha nga ng kapatid mo ang mga manok mula kay Boss Zhao. 500 manok, wala yan. Siguradong malulugi lang yan. Sandali, nagtanong-tanong na ako. Hindi madaling mag-alaga ng manok. Kapag nagbago ang panahon, mamamatay lahat yan. Sabihin ko sa inyo, may kamag-anak ako sa bayan. Ano ang gusto mong gawin? Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ang mga manok na yan. Kiyang, uuwi na muna tayo. Bumalik tayo bukas ng umaga. Salamat, Uncle Zhang. Bukas, sa kabila tayo ng kulungan. Kiyang. Alam nyo ba na may problema ang mga manok ni Lin Qiang? Anong problema? Sabi ng kamag-anak ko, may sakit na kumakalat sa baryo. Ang mga manok ni Lin Qiang, lagot tayo. Diyos ko, mahahawa ba ang mga manok natin? Hindi naman siguro. Dapat siguro paalisin na natin siya. Pero mukha namang maayos ang mga manok niya. Mabaho kailangan naman ko itong sabihin sa matanda. Napanood ko yung mga manok kanina. Bilisin mo. Hindi pwede. Kailangan kong bumalik para sabihan ang aso ko. Iwasan niya dapat ang bundok na iyan. Hello manager, taga rito ako sa baryo. May mahalaga akong sasabihin. Ang tiyuhin ko. Alam ko ang takbo ng negosyo nila. Ang manok nila, may problema. Totoo yan. Ayaw kong maloko ang malaki mong restaurant sa kanya. Huwag kang pupunta sa sample nila sa susunod na linggo. Baka ikaw pa ang magkasakit. Boss Leo, tingnan mo ang manok na ito. Ang ganda ng hitsura. 3 buwan lang, ang laki na agad. Pero bakit sabi ng baryo ay may sakit ang mga ito? Hindi ko nakukunin ang batch na yan. Sino ba ang nagsabi niyan? Sabi nila, galing daw sa welfare station ang impormasyon. Boss Leo, intindihin mo sana ako. Magkakaroon ako ng public inspection sa harap ng lahat. Pag pam-alya, hindi na ako mag-aalaga habang buhay. Lin Qiang ako mula Fuminshen. Kailangan ko ng tulong. May kumakalat na tsismis sa bayan. Naniniwala akong ayos ang manok mo. Magkita tayo pagkatapos ng inspection sa loob ng 10 araw. Ang nagpakalat ng tsismis ay dapat maparusahan. Sino ang may gawa nito? Ginawa ko na para sa'yo ang utos mo. Ang flashlight na ito, sa'yo na. Nagbibilang sila ng mga manok. Parang may hindi tama sa paligid. Lolo, si Qiang Zi hindi nagbabantay ng maayos sa bahay. Tama ka. Huwag tayong magmadali sa bundok. Ang mga nauna, nagmadali kaya nasira. Dumating na ang oras. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Pagdating ng panahon, ikaw ang mananagot. Huwag mong ubusin ang manok namin. Ako si Li Qing mula sa farm station. Ngayon,
Susuriin natin ang mga manok. Ang resulta, pasado lahat. Walang sakit ang mga manok ni Lin Qiang. Himala, pasado sila. Hindi lang sila malusog, ecological certified pa. Ito ang unang ecological certification sa ating bayan. Imposible. Hoy ikaw ang nagkakalat ng tsismis na may sakit ang manok ko. Sige nga, alam mo ba ang sintomas ng peste? Ni hindi ka nga marunong mag-alaga. Bakit ka nagmamarunong? Wala akong alam sa manok, pero kilala kita. Isa kang pulubing pinaalis sa bahay. Magandang balita. 3 malalaking restaurant ang pumirma ng kontrata. 300,000 ang unang order. Sa gitna ng mga malisyosong tsismis, nanindigan si Lin Qiang. Ang kanyang kakayahan ang magpapatigil sa mga mapanirang dila. Ipinahayag niya sa mga nayon na tuturuan niya ang lahat. Pati na ang mga taong nagkakalat ng tsismis laban sa kanya. Namangha ang mga tao. Napagtanto nilang mabuting tao pala si Lin Qiang. Ngunit sa likod ng lahat, may mga taong hangad ang kanyang pagbagsak. Lason ang inihalo sa pagkain ng mga manok. Napanood ito ng isang saksi. Masyadong malupit ang ginawa nila, krimen ito. Huwag kang mag-alala. May sapat tayong ebidensya. Hayaan nating isagawa nila ang kanilang masamang balak. Sa kalaliman ng gabi, nahuli ni Lin Qiang ang mga sospek. Lin Yong at Quilan, bakit kayo narito? Walang kawala ang dalawa. Inamin nilang lason ang dala nila. At hindi nila alam na nakabantay ang mga surveillance camera. Sa harap ng buong nayon, napilitan silang aminin ang lahat ng kanilang kasalanan. Ibinulgar nila ang paglalason sa manukan at ang pagkakalat ng mga huwad na kwento. Nagsisi si Lin Yong at humingi ng kapatawaran. Pinilit pa niyang magbigay ng pera bilang kabayaran. Tanggihan man ang pera, hindi matatanggihan ang determinasyon ni Lin Qiang na magtagumpay. May tumulong sa kanyang mga kagamitan. Nakita nila ang kanyang tibay sa gitna ng matinding pagsubok. Dumaan siya sa hirap at pangungutya. Ngunit hindi siya sumuko. Ito ang dahilan kung bakit siya sinusuportahan ngayon. Ang kalidad ng kanyang mga manok ay hindi matatawaran. Agad itong pinakyo ng mga negosyante.
Maraming nainggit at gustong gayahin ang tagumpay niya. Ngunit may sapat ba silang kaalaman? Ibinahagi ni Lin Qiang ang sikreto, 120 araw na alaga, natural na pagkain, at malinis na pasilidad. Namahaji siya ng manual sa lahat. Ang kalidad ang kanyang prioridad, hindi basta dami. Naghinala ang iba sa bagal ng paglaki. Susunod ba sila sa manual, o gagamit ng masamang paraan? Ang tunay na tagumpay ay nasa tiyaga. 7 araw na lang. At makikita na ang bunga ng kanyang paghihirap. Hindi ako makapaniwala, ang mga murang manok na ito, hindi mabenta dahil sa duda ng mga tao. Mas mura ng 30%, pero bakit walang bumibili? Tingnan nyo ang kalidad, panalo ito. May malaking problema. 7 na ang pasyente sa bayan na Nolison dahil sa manok ng pamilya Lin. Kung hindi natin ito pipigilan, damay ang buong baryo. Kailangan nating kumilos agad. Tinipon ko kayo para sa isang mahalagang misyon. Ito ang pangarap ng lolo ko na hindi niya natapos. Magtatayo tayo ng kooperatiba. Hindi lang basta usapan, kundi may matitinding patakaran. May monitoring, tamang proseso, at sama-samang pagbebenta. Bawal ang pasaway dito. Ako ang magbabantay sa teknikal na aspeto. Si Boss Joe naman ang bahala sa benta. Magtutulungan tayo. Ang pinakaimportante ay ang kalidad. Lahat kayo ay dapat pumirma sa commitment na ito. Isang standard lang ng feeds at gamot. Kapag may sumuway, may parusa at tiwalag agad. Bakit tayo binabayaran ng mahal sa lungsod? Dahil tiwala sila sa tatak nating Fumingshan. Ako ang unang pipirma. Kapag ako ang nagkamali, doble ang parusa ko. May tiwala kayo sa akin. Pero teka, may gulo. Ang mga anak nila, sumasakit ang tiyan. Nolison ba sila sa manok? Ang investigasyon ay nagsimula na. Sabi ng health center, may mataas na resido ng gamot ang mga manok. 7 ang biktima. Ang source, ang manok ni Lin Yongja. Lagot na, damay ang lahat. 10 beses ang taas ng gamot sa katawan ng manok. Gumamit siya ng maling feeds para makatipid. Yongja, bakit mo ginawa yan? Dahil lang sa murang feeds, dinamay mo ang buong baryo. Kalma lang kayo. Ngayon ang oras para patunayan na ligtas ang ating produkto. Magpapatest tayo sa lahat. Ako ang magbabayad ng inspection fee. Kailangan nating linisin ang pangalan natin.
Walang pangalawang pagkakataon. Kapag gumamit pa kayo ng bawal na feeds, tapos na tayo. Mga leader, heto ang patunay. Ang buong proseso namin ay subaybayan, ligtas, at may sertipikasyon. Lahat ng indicators ay maayos. Mas mataas pa ito sa standard namin. Humahanga ako. Dati 500 lang, ngayon kukuha ako ng libo-libong manok bawat buwan. Pero tandaan, hindi lang sa akin ang order. Ito ay para sa bawat sakahan sa baryong ito. Milyon-milyon ang kikitain natin. Dahil ngayon, opisyal na nating itinatatag ang samahan ng magsasaka. Lahat kayo ay shareholder. Pantay-pantay at malinaw ang hatian. Tagumpay tayo. Ang pinakabata at huling apo sa baryo, may dalang bagong pag-asa para sa lahat. Lahat ng teknolohiya sa notebook ng lolo niya, sinubukan na niya. Moderno na ang lahat. Pinanood siya ni Chang mula sa dulo. Kamukang kamukha siya ng kanyang lolo noong kabataan nito. Dati, hindi pinaniwalaan ang lolo niya. Pero hindi ito nagalit. Sa halip ay patuloy lang itong tumulong. Pamana ng lolo ang teknolohiya at ang bundok. Pero ang kausap niya, wala man lang naipon. Humihingi ng tawad ang lalaki. Sabi niya, ang taong nasaktan niya ng malubha ay ang kausap niya mismo. May pakiusap siya. Ang kapatid niya ay baon sa utang. Patay na ang mga manok. At nagkakawatak-watak na ang pamilya. Hindi siya nagmamakaawa para sa sarili. Gusto lang niyang bigyan ng trabaho ang kapatid sa kooperatiba. Matigas ang paninindigan ni Chang. May mga alituntunin sila. Hindi pwedeng basta-basta magpasok ng tao. Kapag binuksan ang pinto para sa kamag-anak, mawawasak ang tiwala ng lahat. Responsibilidad niya ito sa buong komunidad. Dahil nakita ang katapatan, may alok si Chang. Kailangan ng tao sa processing station. Kahit tagalinis lang. Emergency ang sitwasyon sa sakahan. 3 buwan na gamutan ang kailangan. Kaya kailangan ng kapalit. May bagong plano na naman ang isa. Gusto nitong magpalaki ulit ng mga manok. Baliw na ba siya? Hindi pa ba sapat ang pagkatalo nila noon? Ngayon, hindi na raw mahalaga ang pangalan o presyo. Ibebenta nila ang produkto gamit ang pangalan ng matanda. Magkakagrupo naman sila, kaya walang makakaalam kung sino talaga ang may-ari ng sakahan. Babala ni Chang, kapag nalaman ng matanda, siguradong ipapawasak nito ang lahat ng manok. Pero desidido ang isa. Kung takot daw si Chang, siya na lang ang gagawa. Pera ang habol nila. Nagbago ang isip ng kasama. Sinabing muntik na siyang magbigay ng maling gamot sa matanda. Delikado ang laro nila. Pinagalitan niya ang kapatid at inutusang galingan sa trabaho para hindi siya mapahiya. Pinagtatawanan ng mga tao si Lin Yong. Dati ay mahirap, ngayon ay kailangan pang pagtrabahuhin ang kapatid. Mababa lang daw ang pasahod, pero heto at pinapakain pa niya ang kapatid. Matapos ang 3 araw, ramdam ni Lin Yong ang bigat. Pero unti-unti niyang nararamdaman ang pagtanggap. Ang makina ay madumi,
Pero ito ang kanilang kinabukasan. Ito ay isang kasanayan na dapat pag-aralan. Inalok siyang turuan. May bayad ang lahat ng pagod. Ngayon, nagising na siya sa katotohanan. Hindi na siya babalik sa maling landas. Tatalikuran na niya ang masamang nakaraan. Sabi ng marami, swerte ang kapatid niya dahil binigyan siya ng pagkakataon ni Chang. Pero hindi lang tsamba ang lahat. Ang kapatid niya mismo ang nagsumikap na magbago. Sa pagtatapos ng taon, umabot sa 3.8 milyong yuan ang kinita ng kooperatiba. Hindi makapaniwala ang mga tao. Dati, 50,000 lang ang kita ng pinakamayaman. Ngayon ay milyon-milyon na. May malaking hatian ng tubo. Bawat miyembro ay may nakuhang bonus na hindi nila akalaing makakamit. Napaiyak ang ilan. Ang perang pampagamot na dati ay problema, ngayon ay solusyon na. Si Lin Yong, nakatanggap ng pasasalamat. Humingi siya ng tawad sa harap ng buong baryo. Nagbago na ang lahat. Utang ko ito sa iyo. Hindi ko man mabayaran sa buhay na ito, hinding-hindi ko malilimutan. Simula ngayon, ang buhay mo ay sa iyo na. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Sigurado akong magiging mas maganda ang kinabukasan. Lin Qiang, ang ating investment fund ay may 2,000 yuan na. At ang ating technical staff, may dividendo na 400,000 yuan. Ay lalaan natin ito sa bagong proyekto sa susunod na taon. Gawin nating tourist park ang ating sakahan. Target natin, 10 milyon sa e-commerce. Gawin nating numero 1 ang ating nayon. Lin Qiang, may sasabihin ako sa iyo. Sa susunod na buwan, dadalhin ako sa probinsya para sa isang malaking agricultural project. 2 taon ang itatagal ko roon. Umalis ka. Alam ko na noon pa na may galing ka at nararapat ka sa mas malaking lugar. Kahit ayaw kitang paalisin, kailangan mo ito. Ito, para sa iyo. Pagbalik mo, ang nayon natin ay uunlad na. Sesunduan kita sa probinsya. Kasunduan. Technician Lee, munting regalo lang ito. Bumalik ka agad. Ha? Ingat ka. Tumawag ka pagdating mo. Aalis na ako. Musta ka? Dala ko ang sertipiko ng Fuminshan Agricultural Group. Approved na tayo. 2 taon, sulit ang lahat. Doble na ang target natin. Pakasalan mo siya. 2 taon nating hinintay ang araw na ito. Li Qing. Hindi na ako ang mahirap na bata noon. Pero ang puso ko sa iyo.
Walang nagbago. Pakasalan mo ako. Oo, papakasalan kita. Lumikas na kayo. Pumunta na sa safe zone. Bilisan ninyo. Presidente, sira na ang lahat. Ang libu-libong manok ko, patay na. 3 taon ng paghihirap, wala na. Ang mahalaga, ligtas ang tao. Buhay pa tayo, kaya nating bumangon. Ilabas ang 8 milyong pondo. Ibigay sa lahat ang kailangan nila para sa 1 taon. Basta buhay ang tao, kikitain natin ulit ang pera. Ay lista ang lahat ng nawala. Huwag kayong magkamali. Isa-isa nating i-check ang lahat. Boss Joe, kailangan ko ng tulong. Nasalanta kami ng matinding baha. Pahiram ng 5 milyon. Naniniwala ako sa iyo. Heto ang 10 milyon. Gamitin mo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mong ito. Inas-ikaso ko na ang insurance, lalabas na ito sa 3 araw. Kasal mo na sana, pero pati airport ng fiancé mo, binaha. Wala tayong bakasyon. Presidente, heto ang 2 milyong nalikom namin. Hindi ito utang. Bayad ito sa serbisyo. Huwag mong tanggihan. Tatanawin kong malaking utang na loob ang kabutihang ito ng bawat isa sa inyo. Wiyu. Patawad dahil hindi ko naprotektahan ang bundok mo. Pero sa loob ng 3 buwan, mas gaganda pa ito. Ang resulta ng pagsubok, perpekto. Halos walang kapintasan ang lahat ng figures. Hindi ito kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala nang natira sa ating komunidad. Tinawag kang baliw noong inilabas mo ang 8 milyon, pero ikaw ang nagligtas sa lahat. Presidente, tayong lahat ang gumawa nito. Ikaw ang naging gabay namin sa gitna ng sakuna. Sa loob lamang ng 3 buwan, ganap nang nakabangon ang nayon ng Fumang. Dati ay mahirap lang ang nayong ito, kumikita ng napakaliit, ngunit dahil kay Lin Qiang, nagbago ang lahat. Umabot na sa 30 milyong piso ang kanilang kinikita. Nakakamangha dahil katatapos lang nilang dumanas ng matinding baha. 3 buwan lang, parang wala nang nangyari. Tinanong siya, hindi ba siya natakot na maubos ang pera nila? Hindi ba siya natakot na maghirap uli? Ang sagot niya, mas inalala niya ang mga taong umaasa sa kanya. Ang pera ay kikitain lang uli. Pero ang tiwala at puso ng tao, mahirap nang bawiin. Tunay na kayamanan. Nagbago ang buhay ng buong nayon. Dati silang walang-wala, ngayon ay maunlad na. Utang na loob nila ang lahat sa kanya. Hindi ito mababayaran ng kahit anong halaga. Habang buhay na pasasalamat ang dala nila. May mga reporter na gustong makapanayam si Lin. Pero tumanggi siya sa pansariling pansin. Ang gusto niya, ang mga eksperto ang ipakita. Ang mga taong nagsikap mula sa simula.
Paano nga ba matuto ng teknolohiya? Handa ba silang ibahagi ang lahat? Ang sagot ng lahat, handa kami. Dahil sa kanya, nakatayo na sila ng matuwid. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang dangal. Dumating na ang takdang panahon para sa bagong simula. Dati ay pinaalis niya ito sa tahanan. Ngayon, ililipad na siya patungo sa bagong buhay. Ang pait ng kahapon ay lilimutin na. Maganda ang hinaharap. Inamin niya ang pagkakamali noon. Ang pagtataboy sa sariling anak. Ngayon, ang tama ay pagyakap sa kanya. Ano kaya ang sasabihin niya sa kanyang kabiyak? 3 taon na ang nakalipas, siya ang unang naniwala. Sinabi niyang, naniniwala ako sa iyo. Ito na ang bunga ng kanilang pinagsamahan. Nasaan na ang kanyang bride? Susunod siya kahit saan magpunta ang asawa dahil kung nasaan ang mahal, doon ang tahanan.